Tila eksena sa pelikula ang habulan sa pagitan ng mga pulis at sinita nilang motorcycle riders sa Marilaki Highway sa Baras, Rizal. Kita ang pagharurot ng 15 anyos na lalaki na walang suot na helmet. Mula bayan ng Baras, umabot ang habulan hanggang Antipolo kung saan siya nahuli. Dahil minor de edad at walang lisensya ang rider, ang may-ari ng motorsiklo ang sinampahan ng violation. Wala siyang pahayag. Sa mga dumaraan po ng EDSA, asahang bibigat pa ang trapiko dahil sisimula na po ang malawakang pagsasaayos niyan sa huling linggo ng Marso. Sabi ng Department of Public Works and Highways, uunahin nila ang bahagi ng northbound lane ng EDSA busway mula Balintawak hanggang Monumento. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, tuloy pa rin ang operasyon ng EDSA bus carousel kahit may mga repair. Sa katabing lane muna daraan ang mga bus hanggang inaayos pa nga po ang busway. Pagkatapos ng busway, unti-unti ring aayusin ng DPWH ang iba pang lane, pati mga drainage sa EDSA para maiwasan na ang pagbaha. Aabutin daw ng 1 taon ang pagsasaayos sa EDSA. Kabilang sa mga plano ni Atty. Angelo de Alban, ang free therapy at developmental assessment sa Zamboanga, Sibugay. Binisita ni Caliote de Guzman ang Fisher Folk community. Idinetalya naman doon ni Luke Espiritu ang kanyang senatorial journey. Nagpaalala si Senator Bongo sa banta sa kalusugan ng mainit na panahon. Agrikultura ang bibigyang prioridad ni Senator Amy Marcos. Sa Bohol, isinulong ni Manny Pacquiao ang libreng pabahay para sa mga mahihirap. Ang kaligtasan ng mga Pinoy ang pagtutuunan ng pansin ni Benhar Abalos. Mabilis na internet connection ang isa sa plano ni Senador Francis Tolentino. Nakipag-usap sa coffee farmers sa Lipa City si Kiko Pangilinan. Pagpapaunlad ng lokal na agrikultura ang isinulong ni Danilo Ramos. Kinumusta ni Ronel Arambulo ang mga nagtitinda sa Lipunan Public Market. Nakaisa sa Kabute Festival sa Cavite si Senator Ramon Bong Revilla. Kabuhayan na trabaho ang isinusulong ni Congresswoman Camille Villar. Iginiit ni Bam Aquino ang food security at national security. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Tina Panganiban Perez, nagbabalita. Para sa GMA Integrated News. Ibinasura ng Commission on Elections First Division ang petisyong nagpapadisqualify sa mga tulfo na tumatakbo sa eleksyon 2025. Ayon sa COMELEC First Division, kulang o insufficient inform ang petisyon dahil hindi nakapaloob doon ang required na mga kopya ng Certificate of Candidacies ng mga tulfo. Ang batayan ng disqualification petition ay dahil bahagi umano ng political dynasty ang senatorial candidates na sina Erwin at Ben Tulfo, kapatid nilang party list nominee na si Wanda Tulfo Teo at mag-inang sina Representatives Jocelyn at Ralph Tulfo. Nagpasalamat si Erwin Tulfo sa desisyon ng COMELEC First Division. Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, pwede pang umapila ang petitioner sa COMELEC on Bank. Ginunita ng maraming Katoliko sa bansa ang Ash Wednesday o ang pagpapahid ng abo sa noo at hudyat ng pagsisimula ng Kwaresma. Pila-pila ang mga deboto na maagang nagpapahid ng abo sa Baclaran Church. Sa Minor Basilica of Jesus Nazareno naman sa Quiapo, madaling araw pa lang ay nagsimula na ang misa para sa Ash Wednesday. Ang Kwaresma ay nagsisilbing panahon ng paghahanda ng mga Katoliko para sa paggunita ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. May trending down na petizen ng isang marine park sa Subic Bay Freeport Zone. Order na po ng giniling! Taob ang entry nyo sa giniling trend paandar ng Sea Lion na si Sophie. So full of energy mula sa pag-lip-sync hanggang sa paggiling kasama ang kanyang mga trainer. Dahil hindi carry sa bewang, shake it off na lang si Sophie sa kanyang mga flipper. Ang video ng Sea Lion viral online with 16.5 million views.
Inangay ng rumaragasang baha ang itim na kotse na yan sa Gran Canaria, Spain. Tumama pa ito sa isang tulay roon. Isang pulang kotse naman na may sakay pang isang babae ang matatangay na rin sa agos ng tubig. Mabuti na lang ay nailigtas siya ng isang residente roon. Inabisuhan ng mga otoridad ang mga residente na manatili muna sa kani-kanilang bahay. Inaasahang magpapatuloy ang ganitong klase ng panahon doon ngayong linggo.